Hollywood TV. Kumusta? Balita ko nakatakas ng ospital si Neil. Ani Ann kay Dan. Yap. Hindi ba kakagising lang nun? Ngumiti lang si Dan. Let me guess, pinatakas mo yun, no? She's fine. Anyway, I'm sure mas madaling gagaling yon kapag nakita na niya si Achal. Ilan linggo na rin ang pinagpepiestahan ni Dan ang kwento ng pinsang si Achal at ng makulit na si Neil. It had been weeks since she had last seen Neil in the hospital. Noong mga panahon pala na hindi ito nadalaw roon, ay nagkakaroon na ng love life ang bruha. Naikwento lang ni Doc Dan sa kanya ang tungkol doon at napagkatuan nilang pagpustahan kung sino ang unang aamin sa nararamdaman sa isa't isa. Si Neil o si Achal. Pareho silang natalo dahil nakailaman dakilang chismoso ng bayan, aka Doc Dan. Ibinuking kasi nito si Neil sa pinsan at ganun din ang ginawa nito kay Achal. Nainip daw kasi ito sa pagpapakipot ang dalawa sa isa't isa. I've never seen Achal so happy. Aha, pagsang-ayon niya. Di ikaw, Doc, kailan mo naman balak sumunod sa yakap at yapak ng mga kapatid mo? Pati na rin ang pinsan mo. When I find her. Her who? He looked up at the hallway ceiling. That woman. Anong ginagawa niya sa kisame ng ospital? Sekreto ko na lang yon. Hindi pa ba tapos ang break time mo? Malapit na. Dan! Sabay silang napalingon sa tumawag sa likod. Muntik na siyang mapasinghap nang makilala niya kung sino iyon. Si imaginary friend. Oh Art, this is your surprise. Nahangiting bati ni Dan sa bagong dating. Akala ko kailangan pa kita ipakidnap para lang mapunta ka uli rito. Well, I'm here now. So let's just get this done and over with. Nagsasalita ka pala ng more than one sentence. Sabad niya. Napalingon sa kanya ang dalawa. You know my cousin Art? Tanong ni Dan. Your cousins? Hindi makapaniwalang tanong ni Ann. Yes, sagot ni Art. Kaya pala magka-level ng kagupuhan ng mga ito. Nginitian niya si Art bigla ng pinagbate. Tinanungan lang niya ang damuho. I don't have much time. Baling nito kay Dan. May meeting pa ako pagkatapos nito. So pwede bang ako na munang asikasuhin mo? Okay, mauna ka na sa opisina ko. May daraanan lang ako sandali sa pediatric ward. Art nodded and walked towards the doctor's office without another word. Ang sweet ng pinsan mo ah. Grabe. Aniya ng tuluyang makaalis si Art. Pasensya na. Mukhang bad mood na naman eh. You know, 3 weeks na mula nang huli kaming magkita, pero hanggang ngayon bad mood pa rin siya. May sakit sa puso yan, no? Wala naman. Oh well, here. Ibinigay niya rito ang nadampot na wallet. Sa pinsan mo yan, pakibalik na lang sa... Biglang narinig sa speaker ng ospital ang pagtawag sa pangalan nito. Nagmamadali na itong umalis bago pa man siya matapos sa kanyang sinasabi. Nagkibit-balikat na lang siya. Idadaan na lang niya ang wallet sa opisina nito para personal na ibalik iyon kay Art. Pero pagdating niya roon, pagbukas niya ng pinto ay tamang-tama namang nasa karapan na ng paghuhubad ng t-shirt ang pinsan ng doktor. Can I help you? Nakakunot noong taong ni Art. She held up his wallet. Sa'yo to, di ba? Nalaglag sa'yo nung nasa elevator, nung huli tayong magkita. Nilapitan niya ito upang ibigay ang wallet nito. Hindi lang pala pagmamalayuan ang ganda ng katawan nito, pangmalapitan din. Medyo madedelay pala rin si Doc Dan. Ipinatawag kasi siya sa emergency room, kaya pakintay na lang siya. Kung ganon, pakisabi na lang din kay Dan na bukas na lang ako babalik. Kukunin na lang nito sa kanyang wallet nang mapansin niya ang benda sa tagiliran nito. What happened to you? None of your business. Iniiwas niya rito ang wallet nang akmang kukunin nito iyon. Iyan ba ang dahilan kung bakit kailangan mo si Doc Dan ngayon? Marami pang ibang doktor dito.
Pwede kitang dalhin sa mga iyon para maasikaso ko na kaagad. No need. I only came here to have the bandage change. Ganun ba? Tuluyan na niyang ibinulsa ang wallet nito. Pagkatapos ay hinalungkat niya mga gamit ni Dan roon. Kung papalitan lang naman yan, kaya ko na yung gawin. You don't have to. I want to. I am a nurse. That's my duty. Pamamatlang niya rito. Dala ang mga antiseptic at iba pang gagamitin sa paglilinis at pagpapalit ng bandage sa sugat. Iminuwestera rito na umupo na ito sa isa sa mga silya roon. Sumanda lang ito sa gilid ng office table. What a stubborn guy. Oh well, at least sinayaan nito na maasikaso niya ito. This is a nasty cut. Wika niya habang nililinisan ang sugat nito. Napa-trouble ka? Stab wound dito ah. Nadali lang ako nang makialam ako sa isang holdapan. Napatingin siya rito. Na-hold up ka? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, nakialam ka sa isang holdapan, meaning you saved someone. More or less. The last time they met, he saved the mother from a monster child. And now this. Mukhang isang authentic na bayani ang inaasikaso niya. Hindi masama magpakabayani, aniya habang nililinisan ang sugat nito. Pero hindi rin masama na mag-isip minsan para hindi ka napapahamak. I'm a former military man. Naturalesa ko na ang tumulong sa ganoong mga pagkakataon. It's just like your instinct to meddle with injured people since you're a meddling nurse. Ngising aso lang ang binagay niya rito. Magkaibang instinct natin. Tingnan mo, may butas ka sa tagiliran ngayon at ako ay flawless pa rin. Nagkidit balikat lang ito at hindi na nagsalita pa. Ibig sabihin ito mahimik na rin siya. Ayos lang dahil tapos na rin naman siya sa pag-aasikaso sa sugat nito. I admire your courage, Sir Art. Pero kung nagmamadali ka talagang mamatay, babalian na kita ng leg ngayon. Isinuot na nito ang t-shirt imbis na sumagot. Need help? No. You have helped enough. Thanks. Iyon lang at wala ng lingon likod na lumabas na ito ng opisina. Iiling-iling na napabuntong hininga na lang siya habang iniligpit ang mga ginamit. I feel sorry for the woman you have fallen in love with. Nakapa niya ang wallet na nasa bulsa pa rin pala ng uniforme niya. Naku! Hinabol niya si Art pero hindi na niya ito naabutan. Doc Dan, may pating ba sa dagat ninyo? Tanong ni Ann kay Dan habang nagbabiyahe sila patungo sa ancestral house sa mga ito. Wala. Bakit? Pirana. Nagkakalmutan pa rin ba kayo ni Art? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Nakakunot noong tingin niya ito sa rear view mirror ng sasakyan. Hindi kami nagkakalmutan. Mabait ako. Papasok na sila sa lupain ng pag-aari ng angkan ni Dan. Kung ano man ang pagdududang iniisip niya sa butihing doktor ay nakalimutan na niya nang makita ang kabuuan ng tinatahak nilang lugar. Mula sa kinauupuan nila ay kitang-kita ang asul na dagat at sa dinaraanan naman nila ay naroon ng maraming puno at iba't ibang klase ng halaman. The place looked relaxing and really beautiful. Magkakilala kayo ni Kuya Art? Sabat ni Jay. Pinsan ni Dan at Art. Maganda sana ito pero mapagkakamalang lalaki dahil sa angkop itong i-describe na pogi kaysa maganda. Nakikipag-usap siya sa'yo. Bago yun ah. Oo nga. Akala ko pa naman hindi nagsasalita ang imaginary friends. You still have his wallet, right? Tanong ni Dan. Wala na. Iniwan ko na sa opisina mo. Which reminds me. Iniabot nito sa kanya ang pamilyar na itim na wallet. Ikaw na magbalik kay Art since ikaw naman na nakapulot niyan. Para personal ka na rin niyang mapasalamatan. Okay lang hindi niya ako pasalamatan ng personal. Mas pabor pa nga sa akin yon dahil hindi na niya ako kailangang kausapin. Si Jay ang kumuha ng wallet nang mahalata siguro nito na wala siyang balak na kunin iyon. At dahil likas na mausisa, nakiisyoso na siya nang buklatin nito ang wallet. Isang larawan ng babae na kuha nito roon. Ang ganda ah. Jowa niya? Tanong niya kay Jay.
Ex? Why am I not surprised? Sa ugali ng lalaking yon, siguradong nasa heaven na siya. Putol nito sa sinasabi niya. Sumalangit na ang kaluluwa. Sagot niya. Naghihintay siya ng tatawa sa itinugon niya sa joke nito, pero nanatiling tahimik ang magpinsan. Saglit siyang natigilan. Di yata at totoong namatay na ang kasintahan ni Art. So, wala na siyang balak na magka-girlfriend dahil sa babaeng ito? Sayang, ang ganda pa naman ng cheekbones niya. Hindi naman sa ayaw na niya. Sabad ni Dan. It's just that he couldn't forget her. Ang sabihin mo, talagang ayaw lang niya makalimot. Dahil kung gusto niya, dapat ay matagal na niyang nakalimutan ng babaeng yon. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan at hinayaang liparin ng hangin ng larawan. Napatingin sa kanya magpinsan. I'm just helping him out. Isinalaksak na sa kanya ni Jay ang wallet. Bahala ka na riyan. Okay. We're here, Dan announced. Welcome to our humble abode, Anne. Parang gusto niyang mapanganga nang masilayan ng ancestral house na napapagliligiran ng mga puno at iba't ibang halamang namumulaklak. Sa harap niyon ay makikita ang malawak at asul na karagatan. Isinungaw niya ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan upang mas mabisitahan ang mga lumang bahay. Wow! Parang old house? Dugtong ni Dan. Hindi. Mukhang maliit na lumang palasyo na pinagpapiestahan na ng mga ilaw at ligaw na kaluluwa. Nevertheless, its rustic charm speaks of ancient tales of beauty, history, and mystery. It was commonly known as haunted house. Sa sobrang ganda na papa-English ako. Dugtong niya. Humisi si Jay. Si Kuya Art ang nag-alaga ng lugar nito. At may disturbed soul pang bonus. Perfect! Umalulong kaya ako para makumpleto ng horror effect ng bahay na to. Mamaya na pagpasok natin sa bahay, mas maganda eko ron. Ani Dan. Wala siyang tigil sa pagkuha ng mga larawan sa lumang mansyon nang makababa sila ng sasakyan. Wala siyang hilig sa history, pero gustong-gusto niya ng mga antigong bagay. Lalo na yung may mga maiitim at misteryosong kwento sa likod niyon. Natigil lang siya sa pag-feeling photographer na may masilip sa kanyang kamera na isang nilalang. Nakatayo ito sa bukana ng pinto ng ancestral house. Ang disturbed soul. Dumating na ba sila? Tanong dito ni Dan. Oo, naroon sila sa dining room. Hi Kuya Art, magkakilala na raw kayo ni Anne. Tanong ni Jay. Ngising aso lang ang ibinigay niya sa lalaki nang balingan siya nito. Yeah, I still remember that sweet smile of hers. Anito na nilagyan pa talaga ng stress ang salitang sweet. Sweet? Tanong ni Dan, tila hindi nahahalata na sarcastic ang tono ni Art. Smile? Follow up ni Jay. Hey, late ka yata ngayon. A woman holding a book just came in from nowhere. Anne, nice to see you again. Elle, nice to see you too. Minsan na sila nagkakilala nito nang dalawin nito sa ospital ang pinsan nito. Lalo kayatang gumaganda. Ang sarap mo sa bunutan. Inggit ka? Nakangising sabi niya. Hindi no, mas maganda ka lang sa akin, pero mas sexy ako sa'yo. Isa-isa na naglabasan mula sa dining room ang iba pang mga pinsan ng mga ito. Pagkatapos ng kaunting introduction ni Dan sa mga hindi niya kakilala at para magkarugtong na ang mga bituka nila kung magkwentuhan at magbiroan sila. The man, however, chose to say a few words, then proceeded to leave them alone. Except for Art. Bakit? Tanong niya rito. Kumain ka muna. Hihimatayin ka sa gutom kapag nakipagdaldalan ka sa mga yan. Saglit siyang natigilan. Tama bang narinig niya? Inaalok siya nitong kumain. Hindi na niya nakita ang reaksyon nito dahil nagsalita ang isang pinsan nito. Uy, huwag kang ganyan Kuya Art. Baka isipin namin na may gusto ka kay Anne. Huwag kang ganyan Char. Baka hindi kita pakainin. Seryosong sagot nito. Nilayasan sila ni Art.
I smell something fishy. Wika ni Yumi. Me too. Pagsang-ayon agad niya. Gusto niyong sundan ko siya? Nabaling sa kanyang atensyon ng mga ito. Para maiba naman. Hinawakan ng mga ito ang ulo niya, saka sabay-sabay na nagsalita. Nasa iyo ang bendisyon namin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.